Nandito po kami ngayon sa Mangyan Village, dito po sa Talipanan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Ang Puerto Galera po mula sa amin sa Victoria ay 85 kilometers. At kung pupunta po kayo dito from Victoria, mga 2.5 hours drive. So ito po ay village ng mga Mangyan at may kumpleto na po sila dito. Ang isa sa stakeholder dito ay ang Ayala Foundation at maganda po itong community. Meron na silang elementary school at ang mga nagtuturo po dito ay mga Mangyans na rin at karamihan sa kanilang mga students ay Mangyan. So yan, nagkaroon po kayo ng idea kung ano po itong aming pinuntahan. Po ang isa sa livelihood ng community na ito. Gumagawa sila ng iba't ibang uri ng bag, gawa sa nito, iba-iba ang shape. At ang sabi nila, dahil nga po sa pandemic, medyo naapektuhan yung kanilang livelihood dahil kakaunti na yung mga turista na pumupunta. Ngunit wala pong gaanong tao na nadatnan namin dito pagkat sila ay kumain. Tanghali po kasi ngayon, kaya kung gusto niyo kayo ng mga viewers, kung gusto niyo na bumili ng mga produktong ito para makatulong tayo sa community, ay welcome kayo dito. Good morning po sa inyong lahat. Maligayang linggo po ng pagkabuhay. Ngayon po ay 6 o'clock in the morning dito po sa amin at sumisikat na po ang araw at ang kalangitan ay maulap. Subalit katamtaman po naman po ang init. Sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo makinig ng message, gusto ko munang batiin yung ating mga kapatid na nag-birthday sa linggong ito. Unang-una po ay si Pastor Eulalia Guerrero. Siya po ay nag-birthday noong March 28. Siya po ay wife ni Bishop Noel Guerrero dyan po sa Novaliches. Ganon din po si Sister Gloria Biton. Nag-birthday po siya noong March 29. Siya po ay isa sa mga leaders ng ating church o ng UMLC Church sa Ordevilla. And then si Hides Maynigo. Siya po ay taga Marikina. Anak po siya ni Pastor Fred Maynigo. Si Pastor Lito Brocal. Nag-birthday noong April 6. At si Pastor Lito po ang kasama ni Pastor Ruth Pisigan dito po sa UMLC Ordevilla. Ganon din po ang isa sa mga sponsored child dito po sa Hope for Kids International, si Naomi Pisigan. Siya po ay nag-birthday nung, April 6 pa pala ang kanyang birthday. Si Karina Manalo. Siya po ay taga Marikina din at nag-birthday po siya noong April 1. Si Pastora Minda Tagapan. Siya po ay asawa ni Pastor June Tagapan at nag-birthday po noong April 2. Si Daniel Maynigo. Siya po ay dating taga Marikina, nag-birthday po siya noong April 2 at ngayon po ay kasalukuyang nakatira po sa Canada kasama ang kanyang pamilya. Last but not the least ay si Sister Vicky Brocal. Siya rin po ay
isa sa mga leaders ng ating UMLC Church sa Ordevilla. Well, advance happy birthday greetings sa aking apo, si Chinchin de la Cruz na magbe-birthday sa April 5, at ganon din po ang kanyang mother, si Charity, na magbe-birthday ng April 6. Praise God. Well, counting update lamang po sa COVID, sa ngayon ay pumalo na po yata. For the first time, 15,310 ang new cases. At ang nakakalungkot po dito ay yung mga hospital sa Metro Manila at karatig probinsya ay talagang punong-puno na raw po, hindi talaga ma-accommodate. At hindi po ito bali-balita sapagkat ito po ay laman ng mga national newspaper natin at marami pong mga tao ang nakaranas na talagang hindi sila ma-accommodate sa mga hospitals natin ngayon. Gusto ko pong basahin sa inyo ang editorial ng Philippine Star dated April 1, 2021. For the second year in a row, the country is marking Holy Week amid sickness and death. A quick end on these scourge is unlikely. President Duterte himself has admitted that crisis has brought him to tears. Addressing the nation at the start of the Holy Week, he warned Filipinos to brace for bleak months ahead. With vaccines in short supply and experts warning that the infection numbers would get worse before they get better due to the enhanced community quarantine, people are turning to prayer. At ang sabi po niya sa kanyang conclusion sa editorial na ito, it's time to intensify what spiritual leaders had called for at the start of this pandemic. Let us storm the heavens with prayers, hoping for an end to our suffering. At isa pa po mula kay Antonio Dans, ito po ay nabasa ko sa Facebook page ni Dr. Tony Leatson. At ang sabi, the miracle we don't appreciate is that up to 99% of patients with COVID-19 survive without any meds. So most of the time, when we claim a medicine save life, it was actually someone up there who did it. Tama po yun. So ang topic po natin sa umagang ito, dahil po ngayon ay Resurrection Sunday, ay pag-uusapan po natin the resurrection of Jesus Christ from the dead. I'm sure po na ilan po sa inyo ay marami nang narinig na message about resurrection since childhood. Ang tanong nga lamang po ay ito, ano ang naging impact nito sa ating buhay? Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17 to 19, and if Christ has not been raised, then your faith is useless and you are still guilty of your sins. In that case, all who have died believing in Christ are lost. And if our hope in Christ is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Let us pray. Lord, sa umagang ito, we thank you for your mercy. We thank you for your grace. Salamat po sa buhay na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito upang sa ganon kayo po ay mapasalamatan
masamba at mapaglingkuran. Pagpalain po ninyo ang message sa umagang ito sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Alam po ninyo, ang pinakadakilang tagumpay ni Jesus Christ ay ang kanyang resurrection, muling pagkabuhay. Ito po ang pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan. Wala pong makakapantay nito. The resurrection of Jesus Christ changes the landscape of everything. It is the greatest game changer in history. May mga dakilang mga pinuno o mga leader sa mundong ito. Si Buddha, Muhammad, Confucius, at Gandhi. Ito po yung mga dakilang tao na nakagawa ng mga dakilang gawain. Sumulat sila ng mga dakilang bagay tungkol sa Diyos at gumawa ng mga di kapanipaniwalang pag-aral tungkol sa kaalaman. But none of them claim that they have been raised from the dead. Wala pong nag-angkin sa kanila na sila po ay nabuhay na muli. When Jesus Christ was crucified in 33 AD, there were only 120 followers at that time. Today, after 2,000 years later, 2.3 billion people in the world claim to be a follower of Jesus Christ. Ibig sabihin po niyan, 1 out of every 3 people on this planet would say they are follower of Jesus Christ. At sa lahat po ng mga binanggit ko na mga relihiyon, dito po sa mundo, only Christianity claim an empty tomb. Ang Kristyanismo lamang po ang nag-aangkin ng libingan na walang laman. Si Buddha po has still a tomb that they visit. Kanila pong dinadalaw. Milyon-milyon ang mga naglalakbay ang gumagawa ng paraan na dalawin ang libingan ni Muhammad. Milyon-milyon pa rin ang pumupunta at sumasamba sa paanan ng Diyos ng mga Hindu. But there is no record of the body of Jesus Christ in his tomb. His resurrection separates him from everybody else because he is not just resurrected, but he is the resurrection. Hindi lamang po siya nabuhay na muli, kundi siya po ang muling pagkabuhay. There are 3 evidences that will produce convincing proof that Jesus rose from the dead. 3 katibayan na magbibigay po ng kapanipaniwalang patunay na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Unang-una po ay yung empty tomb, yung pong walang laman na libingan. Alam po ninyo, pagkatapos na ipako si Jesus ng mga professional na berdugo, ay kanilang inilagay ang kanyang bangkay sa isang matibay na bato na libingan. Sa panahon na yun po ay hindi po katulad ngayon na ibinabaon natin sa lupa yung ating mga patay o mga labi ng ating mga patay. Sa panahon na yon ay parang yungib ang kanilang pinaglalagyan. So ganito po ang pinaglagyan sa bangkay ng ating Panginoong Kristo. At pagkatapos na malagyan ang kanyang katawan ng 46 na kilo ng pabango, ay binalot ito ng mahaba at makitid na damit na tinatawag na linen. At isang malaking bato, mga 2 tonelada po ang bigat, ang iginulong at itinakip sa pintuan ng kanyang libingan. At pagkatapos na matakpan ng malaki at mabigat na bato ang pintuan ng pinaglibingan kay Jesus, isang pangkat naman po ng mga 16 na Roman soldiers ang itinalaga upang bantayan at bigyang seguridad ang libingan ni Jesus. Ito daw pong pangkat ng
Ito daw pong pangkat na ito ng mga sundalo ay tinatawag po na human fighting machines. Sila ay mga professional na mga combatants, mandirigma, at na-train at kaya daw po nilang sagupain ang isang batalyon na sundalo sa panahon na yon. Karagdagan po sa Roman Guard ay naglagay din sila ng tamper-proof na official Roman seal doon po sa bato upang kung sakali daw po na merong makalusot sa mga Roman soldiers ay kailangan din po na kanilang basagin itong seal na ito. Pero pag ginawa nila po yon, ang buong Roman government na ang hahabol sa kanila. Ngunit alam po ninyo, sa kabila ng paghahanda na ginawa nila, katulad ng malaking tipak na bato na itinakip sa libingan, mga Roman soldiers, ang tatak or seal, alam po ninyo, ang pinaglibingan kay Jesus ay walang laman sa unang linggo ng pagkabuhay. Kaya nga po nang pumunta si Maria Magdalena nang mag-uumaga na at sumilip or sinilip niya yung libingan, ang nakita na lamang niya ay ang namantsahan ng dugo na telang pamburol. Kaya't ang libingan na walang laman ang nagsisilbing makapangyarihang patutuo ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesus Christ. Ang mga kritiko po sa maraming generation ay hindi po nila mapasinungalingan ang libingan na walang laman. Sa halip ay gumawa sila ng mga kasinungalingan at sinabi na maaring ang kanyang mga alagad ay ninakaw ang kanyang bangkay. Sa Matthew chapter 28 verse 11 to 15, pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad na Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga kawal ang suhol at ganoon din nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang balitang ipinagsasabi ng mga Hudyo. Pero alam po nyo, paano nila mananakaw yung bangkay? Ang dami pong klase ng paghahanda ang ginawa para di manakaw. 2 tonelada ng malaking bato ang itinakip sa pintuan ng libingan. 16 combatants po na pwedeng lumaban sa isang batalyon ng mga sundalo at pagkatapos po nun ay yung Roman seal. Maliban doon, kung ninakaw ang kanyang bangkay, bakit iniwan yung damit na pinambalot sa kanya? So one of the greatest evidences of the resurrection of Jesus Christ is the empty tomb. Ang ibig sabihin po ng resurrection, you are buried for 3 days and resurrected. Ikaw ay nailibing sa loob ng 3 araw at muling nabuhay. Ang pangalawang patutuo po ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Kristo ay yung pong multiple witnesses. Yung maraming mga nakasaksi ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Sabi nga nila, the most outstanding proof, ang namumukod na patutuo that Jesus rose from the dead is that more than 515 eyewitnesses saw him on 12 different occasions. Sa Acts chapter 1 verse 3, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Pinatunayan niyang siya ay talagang buhay. Siya ay nagpakita sa kanila at tinuruan niya ng tungkol sa paghahari ng Diyos. Alam po ninyo, pagkatapos na mabuhay
na mag-uli ng ating Panginoon Kristo, hindi kaagad siya umakyat sa langit. Siya po ay nanatili pa dito sa lupa sa loob ng 40 araw. Bakit po? Sapagkat kinakailangan niyang magpakita sa kanyang mga alagad upang patunayan talaga na siya ay nabuhay na mag-uli. At itong mga alagad na ito ang magpapatunay din o mga saksi na nabuhay nga ang ating Panginoon Kristo. So after his resurrection, he made an appearance to a woman in the cemetery. Later that same day, siya po ay lumakad o pumasok sa isang pintuang nakasara na siyang kinalalagyan ng kanyang mga alagad na takot. At siya po ay nagpakita sa kanila. At pagkatapos kinagabihan naman po, siya po ay lumakad kasama ng 2 tao doon po sa daang patungo sa Emmaus. Kaya nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 6, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At sa Acts chapter 2 verse 32, si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring ito. Kaya nga po ang the most outstanding proof of His resurrection ay ang multiple witnesses. Alam po ninyo kung sa hukuman, 2 o 3 witnesses ay sapat na po upang mapagtibay ang isang usapin. Well, sa resurrection ni Jesus Christ, ito po'y nasaksihan ng mahigit na 500 tao in different 12 occasions. Ang pangatlo po na convincing proof na nabuhay na mag-uli si Jesus Christ from the dead ay yung changed lives, mga buhay na nagbago. The resurrection is validated, pinatutunayan by the changed lives of His follower. Totoo po, sino man po ang sumampalataya at sumunod kay Jesus Christ, ang kanyang buhay ay mababago. Sabi nga ni Paul, 2 Corinthians 5:17, ang sinumang tao na nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. So, ibig sabihin nito, they are forgiven of their sins. Sila po ay napatawad sa kanilang mga kasalanan. John chapter 20 verse 19 to 20, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Alam po ninyo, itong mga alagad na ito, nung ang Panginoon Kristo ay nailibing, sila po ay natatakot at sila po ay nagkukulong sa mga iba't ibang lugar kasi natatakot nga po sila na baka sila ay paghuhulihin ng mga kawal Romano. Ngunit nung ang Panginoon Kristo ay nagpakita sa kanila, hindi po niya pinagsabihan ang kanyang mga alagad. Sa halip ang sinabi ni Jesus Christ sa kanila, peace be with you. Yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Alam po ninyo, nung marinig ito ng kanyang mga alagad, ang kapayapaang ito ang pumutol sa kanilang sariling pagkakasala at pakiramdam ng pagkabigo. Their fear was replaced with joy. Kaya nga po si Pedro, sa panahon na yan,
na bago po siya mula sa pagiging duwag sapagkat ipinagkaila po niya ng 3 beses ang ating Panginoon Kristo. Subalit sa panahon na ito na bago ang kanyang buhay at siya nga po ay isa sa mga naging pillars ng church. Well, sa ating pagwawakas sa umagang ito, anuman po ang mga pagkatakot at labis na pag-alala na bumabalot sa inyo ngayon dahil po sa coronavirus, lalong-lalo na po kayo na nasa Metro Manila at sa mga karatig bayan, nawa ang kapayapaan mula kay Kristo Jesus na binuhay ng Diyos mula sa mga patay ang sumainyo. And because Jesus Christ is alive, what I see on Resurrection Sunday ay itong mga sumusunod. Sa araw na ito ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, ito po ang aking nakikita. Unang-una po, I see a Savior that is alive. Ang nakikita ko po ay isang tagapagligtas na buhay. Hindi po patay ang ating Panginoon Kristo. Siya lamang po ang nag-angkin na siya ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. Hindi po nasabi yun ni Buddha, hindi po nasabi yun ni Muhammad, hindi po nasabi yun ng mga pinuno ng iba't ibang mga religious organization. Tanging si Jesus Christ lamang po ang nagsabi na siya ay nabuhay na muli at siya ay mabubuhay magpakailanman. Meron pong empty tomb sa Jerusalem upang patunayan ito. Milyong-milyong mga turista po ang pumupunta sa Israel taon-taon upang sa ganon ay dalawin ang puntod na walang laman. At alam po nila that the body of Jesus Christ is no longer there. Alam po nyo kung ako'y nakapunta na rin po sa USA, sa Canada, at magagandang mga lugar po ito kung ikukumpara po sa ating bansa. Pero alam po ninyo, ang gusto ko talagang puntahan ay ang bansang Israel sapagkat gusto ko po talagang makita yung mga lugar na dinaanan ng ating Panginoon Kristo. Ganun din po ang pinaglibingan sa Kanya. And we are serving a risen Savior and He is alive forevermore. Yan po ang aking nakikita sa linggo ng pagkabuhay. Meron pong isang awitin, ang pamagat po niya ay He lives, at ito po ang lyrics ng awitin na yan. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy. I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Napakaganda po. Pangalawa po na aking nakikita, I see an enemy that is defeated. Ang nakikita ko po sa pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, nakikita ko po ang kaaway na ganap na nagapi na. Satan was defeated. Si Satanas po ay nagapi na. Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 15, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Alam po ninyo sa panahon na ito, yung pagkatakot sa COVID-19 ay talagang halatang halata. Well, ito po ang nabasa ko na sinulat ni Dr. Tony Leatson sa kanyang FB page. The fact that patients are dying in their homes and hospitals are turning away. The fact that patients are dying in their homes
and hospitals are turning away patients who then die in tents and parking lots is the definition of being defeated by COVID-19. Yun po ang sabi niya. Well, I disagree. Sorry. Pero salamat sa Panginoon. Nabasa ko po na meron pang 21 na area sa ating bansa na free pa rin sa COVID-19. Hindi pa po tayo nagapi ng COVID-19. At ang request ko po sa ating presidente, sana po Ginoong Pangulo, payagan na po ninyo ang mga churches na mag-open tuwing Sunday morning sa panahon na ito ng ECQ. Well, yung pong mga hospitals ay talagang required po sila na mag-open sapagkat doon po dinadala yung mga infected cases at ginagamot. Well, pareho rin po yan sa mga churches. Kung bubuksan ninyo yung mga churches, yung mga tao doon ay pupunta upang manalangin. Kailangan po natin talaga yung kapangyarihan ng Panginoon sa panahon na ito. Parang hindi na natin kaya na labanan sa sarili nating lakas at kapangyarihan. At totoo po yung sinabi ng editorial na aking nabasa na kailangan po that we will storm heaven with our prayers sa panahon na ito. Napakarami na pong namatay at hindi lamang po sa ating bansa, sa buong daigdig sa panahon na ito ay nagkakaroon pa rin ng lockdown katulad ng bansang France. So si Satan ay nagapi na because Jesus Christ was resurrected from the dead. And then, not only that, death was conquered. 1 Corinthians chapter 15 verse 55 to 58. Saan naroroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong ginawa sa Panginoon. Yung pong sinasabi po dito, wala nang tibo ang kamatayan. Ang tibo po ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang ibig sabihin ng tibo ay yung kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Subalit, wala na pong kamandag ang kamatayan sa mga tao na tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Parang yung ahas, pag kinagat ka ng ahas, kaya ka namamatay dahil po doon sa kamandag niya. Pero pag nawala yung kamandag ng ahas, kahit na po makagat kayo, hindi na po kayo mamamatay. Tulad ng aso, may rabies, Pero pag naturukan yan ng anti-rabies, kahit makagat ka ng aso, ay wala ng rabies yun. Ganon din po ang kamatayan sa lahat ng mga tumanggap kay Jesus Christ. Maaaring tayo ay mamatay, pero mga kapatid, wala ng tibo, wala ng kamandag ang kamatayan sa atin. Meron pong pagkakaiba ang resurrection at resuscitation. Yung pong resurrection, muling pagkabuhay. Yun namang resuscitation ay pagbabalik buhay. Ngayon, yung resurrection ni Jesus Christ ay permanent. Sa Romans 6:9, sapagkat alam nating si Kristo'y muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Pero yung resuscitation o pagbabalik buhay, temporary po yun. Halimbawa po, si Lazarus po ay namatay, binuhay ng ating Panginoon Kristo. Ngunit dumating din po yung panahon na namatay si Lazaro. Wala, si Jesus Christ lamang po ang tanging nabuhay na mag-uli mula sa mga patay at hindi na muling mamamatay. Kanya nga po, in His resurrection,
Jesus conquered death so that death has no longer any dominion over him. At ang pangatlo, I see a hope that is sure. Nakita ko po ang pag-asa na tiyak. Tiyak po ang ating pag-asa kung tayo po ay nasa ating Panginoon Kristo. 1 Corinthians chapter 15 verse 19 to 22. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa panggitan ng tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa panggitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Alam po ninyo, ang coronavirus ay maaari niyang kunin ang ating kabuhayan. Maaari niyang kunin ang ating kalusugan, ang ating kapayapaan, at maging ang ating buhay. Pero hindi po niya makukuha si Kristo sa atin, at di rin niya makukuha ang ating kaligtasan. Kanya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 52 to 54, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang lahat ng mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. At kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupit na ang kamatayan, lubos na ang pagtatagumpay. At sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling na natin siya magpakailanman. No power can bring a dead person to life. Wala pong kapangyarihan na makakapagbuhay ng isang patay. The only prescription is the resurrection of the dead is possible only through Jesus Christ. It is a supernatural power. Kaya nga, sa ating bago tayo mag-pray, ulitin kong muli yung 3 evidences to prove His resurrection. Unang-una po ay ang empty tomb, pangalawa po ang multiple witnesses, at ang pangatlo po ay ang mga buhay na nagbago, changed lives. Tayo po ay manalangin. Ipag-pray po natin ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, ang buong mundo. Pag-pray po natin na itong coronavirus na ito ay ganap ng puksain ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa bansa po natin, bagamat meron ng mga dumarating mga vaccines, palagay ko matagal pa ito bago mabakunahan ang lahat ng mga Pilipino. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong pag-asa. May Diyos tayo na nabuhay na mag-uli sa mga patay, at hindi po niya tayo pababayaan. Nawa nga po ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Huwag po kayong matakot. Magtiwala tayo sa Panginoon at sundin din po natin yung mga protocols na pinaiiral sa panahon na ito. Tayo po ay manalangin. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sapagkat meron kaming Diyos, meron kaming Panginoon na buhay, na nabuhay na mag-uli mula sa mga patay at hindi na kailanman mamamatay. At dahil po sa pagkabuhay na
ng aming Panginoon Kristo, kami po ay nagkaroon ng tiyak na pag-asa, Panginoon, ng bawat sumampalataya sa inyo. Lord, bagamat mamamatay ay muling mabubuhay. Wala na pong kapangyarihan ng kamatayan sa amin. Lord, sa umagang ito we pray for our nation, the Philippines. Mahabag po kayo, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na namamatay, na hindi na nagagamot sa mga ospital sapagkat punong-puno na po ang mga ospital. Kumilos po kayo, O Diyos. Nanawa, Panginoon, ang inyong kapangyarihan ang ganap na pumuksa, Panginoon, sa salot na ito. Wala pong imposible sa inyo. Lord, we pray for our doctors, our nurses, medical personnel na talaga naman pong sa panahon na ito ay hindi na nila magwanta, Panginoon, ang kanilang gawain sa dami, Panginoon, ng mga affected cases sa panahon na ito. Lord, ikaw po, Panginoon, din ang mag-ingat sa kanila, sa kanilang mga pamilya. Ingatan po ninyo sila na hindi po sila magkaroon ng COVID, Panginoon. Kundi, O Diyos, ingatan nyo sila sapagkat sila po, Panginoon, ang nangangalaga at gumagamot sa mga tao na affected ng COVID-19. Lord, we continue to pray for our President, O God, na patuloy niyo siyang bigyan ng kalusugan, kalakasan, Panginoon, at karunungan na nagmumula sa inyo. Marami na po ang bumabatikos sa panahon na ito sa Kanya na kulang daw po ang kanilang ginagawang paghahanda o ano paman. Subalit alam po ninyo na sa panahon na ito, Diyos, napakahirap na maging leader. Ginagawa naman po nila ang lahat ng kanilang magagawa, ngunit tao lamang sila, Panginoon. So we need your supernatural power to intervene in the affairs of this nation. In the name of Jesus. Lord, bless the churches, Lord, na open sa panahon na ito. Sa umagang ito, sa araw na ito ng linggo, na sasamba sa inyo, magpupuri sa inyo. Lord, maraming salamat sa mga churches, sa mga Kristiyano, na nananalangin, Panginoon, hallelujah, para mapuksa ng ganap itong salot na ito. Lord, ganun din po, Panginoon, ang buong mundo. Lord, ang lahat, Panginoon, ng mga nakatira sa planetang daigdig, kayo po, Panginoon, ang kumilos, O Diyos, at magbigay, Panginoon, ng kagalingan sa bawat isa na affected, Panginoon, ng COVID-19. Lord, we praise you and we thank you, Lord, for the answer of my prayers. In Jesus' name, amen and amen. Muli, araw po ito ng linggo, Resurrection Sunday. Go and attend to your churches. Magpuri kayo sa Panginoon at sumamba sa Panginoon. Hanggang sa muli, and to God be the glory.